Yun mga bap. Last day natin mga bap. 3 of 3. Ewan ko ba. 3 months na or 2 months. More than 2 months na tayong ganitong schedule. Di pa rin nasasana yung katawan ko na pumasok ng ganito kaaga. Alas 2. 1:30. Kailangan mo nang umalis. 1 o'clock kailangan ipe-prepare ka na. Mabilis na nga lang ako mga baps eh. Mabilis na yung pagpe-prepare ko eh. Kasi wala naman tayong buhok na susuklay, no? Basta't naligo tayo, yun na yun. Bihis. And yun, what is up for today's vlog? Another CNA vlog mga baps. Let's go, last day of the 3 days duty. Yes, bukas is start na ng day off natin. Yung what is up mga ka-CNA natin dyan, mga ka-certified nurse assistant, mga ka-certified nurse assistant natin, mga ka-CNA natin dyan. Ang dami ng mga nakikita ko sa TikTok na mga mga Filipino CNA, mga Pilipina mostly. Sa mga lalaki, kalalakihan, konti lang ng mga nagsi-CNA. Bakit nga ba? Hindi ko alam Pero dati talaga, di ba? Dati especially nung mga natatandaan ko yung mga college days 90s tayo mga babs yung CNA ay yung mga CNA nurse ganon, puro mga babae tapos lately dumadami na yung mga lalaki na nagdo-nurse kasi yung dati yung mindset ng mga tao pag nurse tapos lalaki is parang baliktad ganon. Hindi naman baliktad, yung parang medyo baliktad ganon. Pero ngayon hindi na Babs. Grabe naman Hindi nga noon, 'di ba, sabi nyo, aminin nyo pag sinabing nurse noon, parang nasa utak ng tao is nurse babae. Marami na rin mga lalaki mga bab na nurses and CNAs. And anyway, by the way, highway na open ko lang kasi dito sa work ko ngayon, ilan ba kami lalaki? Sa PM shift, sa ka-shift ko is 2 lang kami. Tinatnan ko sila ron 2, pero kailan lang quit yung isa, nag-resign. Dahil magpo-pursue yata ng nurse. So, nag-quit siya. Hindi niya siguro kayang pagsabayin. Wait lang, may emergency sa likod. Meron ambulance. So kailangan mag-giveaway. Yan, ganyan dito mga bab. Sa atin makikipag-unahan pa sa ambulance yung mga tao O kaya susunod sa likod ng ambulance para makauna sa traffic. Anyway, mabalik tayo Yan, bakit nga ba kukunti lang ang mga nurse dati? Pero alam ko ngayon marami na. Pero sa CNAs parang konti pa rin. Kasi sa work ko ngayon, dinatnan ko sila 2, yung kagaya ng sinabi ko. Tapos nabawasan ng isa. Tapos ako yung nadagdag na bago. So 2 pa rin kami. 2 pa rin. Mostly babae talaga yung CNA. Sana dumami yung mga kalalakihan sa CNA kasi mas baka mag-comment yung mga babae. Kasi kailangan talaga ng lalaki kasi ang lalaki ng mga binubuhat mga bab. Hindi naman binubuhat, tinutula, kailangan mo silang i-turn. So yeah, tapos kahit nagma-maxi lip ka, yung tinatawag natin dati na Hoyer lip, na ngayon is tawag nila maxi lip. Feeling ko pares lang naman yun, parang pinalitan lang yata yung pangalan. At meron na naman sa likod natin ambulance, kaya tingin ako ng tingin sa center mirror. Pag malapit na siya, kailangan natin tumabi. So yun, kailangan ng mga lalaki sa ganitong field ng trabaho sa healthcare, sa CNA I mean. Kasi to be specific, CNA kailangan nila ng lalaki. Imagine mga lalaking mga residents natin na pinupush natin. Kahit nakasakay sila ng Hoyer lip or yung maxi lip na tinatawag, mabigat pa rin itulak yung maxi lip mga bab. Kaya bilib ako sa mga mga CNAs na babae na maliliit tapos ang papayat pa.
tapos nakakayanan nila yung ganun na trabaho. Siguro di sila magkakagawa talaga na ano, na hindi, hanggat hindi sila makahanap ng partner sa ano, sa pagtulak ganun. Although talagang bawal naman kasi mga bab na gawin mong mag-isa. Palaging ano yun, rules yun. Pagka sinabi na 2-person assist, 2-person assist, ang maxi lift kailangan 2-person assist din. Hindi pwedeng i-operate mo yun ng mag-isa. Dahil kapag may nangyari dun sa pasyente na ikaw lang ang mag-isang gumamit ng machine, yari ka mga bab. Dahil nga yun ang nakakabit sa ano, sa rules. Pero yung sinasabi ko mga bab, sa experience ko lang ano, depende yan sa ano, sa facility na papasukan mo. Kasi kagaya nung nag one-on-one ako, maxi lift yun, Hoyer lift yun, pero transfer from bed to chair, chair to bed. Pero ako lang mag-isang ta-transfer nun kasi nga maxi lift. Kasi nga one-on-one. Pero talaga ang rules talaga dyan sa maxi lift or Hoyer lift is 2-person assist. Isang nagtutulak, isang nakabantay dun sa pasyente mismo, nakahawak sa pasyente in case ano man ang mangyari, magkaroon ng failure sa machine. Tsaka para ma-drive din na maiwasan maibangga yung residents or pasyente sa kung ano man mga hard object ano. Yan, napag-usapan lang natin yung maxi lift, 2-person assist. Yun ang rules talaga sa mga facility. May mga facility na hindi sumusunod, tapos may mga caregiver, tsaka meron din mga CNA na hindi na rin na nila nasusunod yun. Dahil nga minsan napakahirap maghanap ng 2-person assist ng magiging ng makakatulong sa iyo dahil pare-pareho kayong busy, hindi mo maiwasan. Siyempre hindi, ayaw mo rin naman na maghintay ng napakatagal, dahil pag naghintay ka na napakatagal para sa tulong, para sa help, ikaw naman yung magsasacrifice pag na-behind ka. Baka nagsisiuwian na lahat ng mga kasama mo, ikaw nandun ka pa rin. Buti sana kung papayagan ka ng management, pag nangyari yung ganun, ikaw pa yung maki-question, kailangan mo pa mag-explain kung bakit ka nag-extend, kung bakit ka unauthorized overtime. So yun ano, mahirap din kasi ano, mahirap din yung mga ibang facility eh. Binabawalan nila yung mga unauthorized overtime, pero hindi sila makapag provide ng maraming staff, mag-hire ng maraming staff. Pero actually mga babs, sa totoo lang, nag-hire naman sila eh, nag-hire sila ng mga staff. Ang nagiging problema lang kasi pag nakikita na ng CNA yung workload, maatras. Nabanggit ko na rin yung umaatras, nagki-quit, nag-resign dahil nga sa workload. Parang hindi siya makatwiran. Nasabi ko na ito noong last video natin. Nung first time akong nakatry ng skilled nursing facility, na-overwhelm ako talagang. Sabi ko, ganun ba talaga? Parang hindi match isang tao versus 20. Kasi yung dati, yung una ko napasukan na skilled, binigyan ako 20. First night ko na nagtrabaho ako mag-isa, binigyan ako ng 25. So na-overwhelm ako, and tapos nagkaroon din ng problema nun sa ko, sa schedule. Dahil nag-work pa ako nun sa dati kong work sa care home, and ayaw ko pa iwan nun that time. So naghihingi ako ng fixed na day off, hindi ako nabigyan. So nag-decide ako na i-let go, tapos bumalik ako dun sa dati kong pinapasukan na care home. So yun, nabanggit ko lang, hindi actually yung mga lumalabas na kulang ng shortage ng CNA, ng nurses. Hindi naman totoo yun mga babs, napakaraming mga CNAs and nurses. Kaya lang nagiging short kasi
nagki-quit yung mga employee or yung mga newly hired dahil nga sa workload tsaka yung patient ratio. Yun ang matagal ng problema, yung patient ratio. Siguro yung mga, para sa akin, mga 9 patient, 9 residents, okay pa eh. Pero yung nasa 15 pataas ka na, yeah, masyadong mabigat. And yun nga, hindi mo na ma-perform yung ano mo, yung hindi mo na ma-perform yung dapat mong gawin talaga na care para sa mga each resident or patient pag ganun nakarami. Siguro dahil din sa business, gusto nila mas malaking kita nila, ganun. Yeah, minsan maaawa ka eh, tumatawag yung residents habang busy ka. Tinatapos ka pang isang resident na hindi mo naman pwedeng iwanan. Halimbawa, nag-change ka, salukuyang siyang nakahubot-hubad, tapos napadaan ka lang doon sa may pinto dahil may inabot ka, may kinuha kang bagay na minsan di mo naman maiiwasan. I know, kailangan mong i-prepare lahat bago ka gumawa ng patient care, pero di mo maiiwasan na minsan, oops, wala pala akong ganito, wala palang ganyan, na alam mo meron stock pero wala naman. So kailangan pumunta ng stock room para kumuha nun, tapos madadaanan mo yung pasyente na or residents na tumatawag. Di mo naman pwedeng o pwede mo tanungin na kung anong kailangan niya, pero isa kasi pagka pinuntahan mo hindi ka na i-let go eh. Kailangan gawin mo yung pinapagawa niya or ina-ask niyang help sa'yo, dahil kung di mo gagawin baka ma-report ka pa. So yun, napakahirap. Mahirap din talaga. So, kagaya nung nabanggit ko nung last vlog natin, yung regarding sa yung mga dependent na feeder, minsan bibigyan ka ng 3 na feeder. Hanggang ilang oras ba yung pwede mong i-spend sa isang patient, sa isang resident, para i-assist mo siyang kumain kung may 3 ka, mga babs. Kailangan mong hati-hatiin yung oras mo, kasi hindi pwedeng doon ka lang mag-i-stick sa isa dahil meron ka pang nakapending na 2. Kaya kailangan din talaga ng diskarte, technique, pinagbabawal na technique. Lala ko rin naman kasi nung nasa Pilipinas tayo, nag-nurse aid ako doon sa hospital. Kung di ako nagkakamali, ang hawak din namin na naka-assign sa amin bilang nurse aid or NA is nasa 30 to 35 din. Kasi isang hall yun na ganun, kung di ako nagkakamali. Isang hall, and then 15-15, parang ganun ang pasyente namin, no? So same thing, same lang din dito. Yeah, and then natatandaan ko yung mga nurses dun sa pinagtrabahoan kong hospital sa Pilipinas. 6 na patient mostly ang hawak nila. Kasi nakikita ko yung chart nila nun eh. I remember yung naalala ko pa yung chart nila nun, yung chart na bakal. Nagcha-charting kami ng mga vital signs eh. Isusulat mo doon yung vital signs. Yeah, yung chart na bakal, di ba mga babs? Di ko alam kung gumagamit pa ng chart na bakal ngayon sa mga sa Pilipinas, sa mga hospital. Yung cover niya bakal, aluminum, hindi naman siya talagang bakal, aluminum siya. Siguro sa Pilipinas na rin mga digital na rin, mga computer na rin yung pagcha-charting. Hindi ako sure kasi yung dati pinanggalingan manual pa. Dito yan dito na sa States. So yun mga bap, malapit na ako sa work. Kwentuhan lang tayo regarding CNA. Kung may gusto kayong malaman regarding CNA, topic na gusto nyong pag-usapan regarding CNA, yeah, ginawa ko tong channel na to mga paps, for CNA lang, topic. Sana magawa nga natin na puro CNA lang. Pero yung mga buhay Amerika, doon tayo sa kabilang channel. Yan, sa mga hindi nakakaalam, meron akong channel sa kabila, yung Tito Bob channel, yung pa rin yun. And itong ginawa kong isang channel na to is gusto ko sana regarding CNA lang, kwentuhan regarding CNA, content regarding CNA, all about CNA.
Yan yung ano natin, channel na ginawa ko. Di ko alam kung definite na yan, baka palitan ko pa, pero yung naisip ko, yan, I'm your CNA. Yan. So yan, sa mga nakapanood mga Baps, sa mga gusto ng ganitong content, topic, sa mga interesado, no, sa mga ganitong topic, please like, comment, and subscribe na rin kayo mga Bap. Yeah, and tingnan natin kung may matudugtong pa tayo dito sa ating vlog or sa ating kwentuhan mamaya or bukas. Pero bukas kasi day off ko na, baka gagawa tayo ng ibang vlog tungkol sa buhay-buhay Amerika naman. So baka ipopost ko yun sa kabila, sa Tito Bob channel. Dahil dito gusto kong plain ano lang, CNA vlog lang. So yan, kung gusto niyo yung ganitong topic, ano, CNA vlog, please like. Tatawid muna tayo, napaka ano kasi dito, delikado itong daan natin. So yan mga Bap, hanggang dito na lang. I'm your CNA. Please like, share, comment, and subscribe. And yeah, kita kits, peace. Yay mga Bap, uwi na tayo. Finally, day off na. Let's go.